Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Sports Commission. Looking for the best deals? Head to Robinson's Department Store, your one-stop shop for daily essentials and unbeatable savings. Don't miss out. Shop now. For those who are not familiar, Bian, paki-explain nga kung ano ang pinagkaiba ng soft tennis sa regular tennis. Well, actually, Sir Bill, nagdala na kami ng racket at bola kasi usually yan ang tinatanong sa amin. Wala ko nga, hampasin mo ko. Well, sa regular tennis po kasi, medyo mas mabigat siya ang tennis kaysa sa soft tennis. Sa soft tennis, mahaba yung bola, and then, mahaba ang raketa. Binantok And then, ito ba ang bola namin? So, ganito siya kalambot. Kaya talaga siya. So, pag binato mo ako, hindi masakit? Hindi masakit. Okay. Kumusta naman yung naging experience nyo sa Poland? Doon namin nalaman yung mga kulang pa namin. Pero at the same time, in-enjoy lang din namin yung tournament kasi first Europe namin eh. So, yung buong team, andun yung parang eagerness na maglaro every point talaga. Tapos, buhos talaga. Yun. Tapos at the same time nga po, nag-e-enjoy kami. Lahat ng kailangan namin gawin, ginawa namin. Pero yung mga ganyan, like for example, yung Europe for the first time, everything is new, maraming distractions. Paano kayo nakakapanatili ng focus nyo sa laro? Thankful po kami sa PSC kasi meron po kaming psychology session. So, before that, nung tournament po namin, nagkaroon pa kami ng 2 or 3 sessions sa psych para lang maayos yung mental namin. And yun nga, yung mental toughness, yung importante din kasi talaga sa bawat atleta. Okay, pero paano yung pakiramdam, halimbawa, yung masyadong dominante yung kalaban mo or first time mo siyang nakaharap? How do you handle that? Siguro by experience na din, tapos madami na din kasi kaming tournament na nalabanan. So, focus lang, tas yung mga turo sa amin ng psych namin na bawas negative, more on positive. So, yun po, laro lang. Kung ano ka, sino ka, yun yung lalaroin mo. Okay. Sa Asian Championship, sino ang mga mabibigat na mga kalaban nyo? Well, Sir, syempre andun ng Korea, Japan, doon kasi talaga nag-start ng soft tennis. And then, ang kalaban namin for bronze spot is China. And then, andun din ng India, Thailand, and Indonesia. Okay. Alam nyo, naisip ko lang, ngayong sumisikat na yung paddle, yung pickleball na similar racket sports, nakakaagaw ba yun ng market or ng attention sa inyo? Well, actually, Sir Bill, isa rin kami ni Princess sa mga naglalaro din ng pickleball and paddle. So, doon naman, playing those two sports, nakakatulong naman siya for soft tennis. Okay. So, with pickleball, yung intense na gameplays niya, and then yung pagiging aggressive din doon. While in paddle naman, pagiging strategic. So, which is needed din naman namin for soft tennis. So, medyo nakakatulong sila ng malaki para sa amin. Okay. Princess, ikaw naman, paano ka napunta ng soft tennis? Because it's really an uncommon sport, di ba? Bihirang-bihira yan. Yes po. Actually, ang soft tennis po, meron siya sa NCAA. So, I'm from San Beda po kasi. So, nire-represent ko yung San Beda before ng lawn tennis and soft tennis. Then, dun po nila ako nakita para kinuha po ako sa national. Okay, pero did you have to choose between soft tennis and tennis? Hindi naman po kasi until now naglalaro pa rin ako ng lawn tennis, soft tennis. Yun po. Okay. How hard is it for you to recruit players? Kasi nga after NCAA maraming they get normal jobs so para kumita and then some of them give up sports altogether. Mahirap siya talaga kasi yun nga po sabi nyo after college na mag-work na sila. So, meron kaming mga tryouts na ginagawa every year. Tapos, sa mga grassroots din po, nakikita namin yung mga
may potential na makapasok po sa national. Well, Princess, I wanted to ask you, Alex Ayala's, very popular now. She's climbing up the world rankings. Nakakatulong ba yan sa inyo? Yes po, malaking nakaka-boost sa mga tennis players, soft tennis, mga racket sport. Kasi syempre, mahirap kasi makapunta sa ganung peak eh. So, once na nakita mo siya sa news, sa social media and all, parang nadadala na din namin eh. Kasi pride yun eh, ng Pilipinas eh. So, same as sa national team, malaking boost sa amin yun ng mga player. Yeah, you mentioned yung pride ng pagiging isang athlete. How challenging is it to maintain that pride and that confidence, lalo na pag malalakas yung mga kalaban? Actually, mahirap sa amin sa bawat national team kasi syempre kailangan hindi ka matalo, lalo na pag dito local yung tournament. So, bawal kami matalo. Lumalabas yung pagiging namin competitive. So, yun po. Mahirap siya, pero at the same time challenging. Gusto kasi namin yun yung mga ganun. And marami kami natututunan. Okay. Bian, paano ka napunta naman sa soft tennis? Well, Sir Bill, dati rin ako, former national team din ako ng lawn tennis. And then, recruit ako ng soft tennis. Ayan, so, nung nagkaroon ng bagong president kay Colonel Jeff Tamayo, so yun, ni-recruit nila ako sa national team. Hi, Colonel Jeff. Kumusta? In-offer nila ako kasi actually Sir Bill gusto ko makalaro ng SEA Games, World Championships, Asian Games. So nung tinanong ko ang soft tennis, ang PSTA, kung meron din ba sila noon since hindi ko nga alam ano ba ang soft tennis. So nung sinabi nila yon na meron daw silang major tournaments, gusto kong salihan. So yun, yes, agad ako. Why not? National team yun. Okay. And how does it feel to be on the national team? Because not everybody gets that experience. Yes, Sir Bill, totoo yan. Hindi lahat ng atleta nakakapasok ng national team. So, syempre, super, I'm very honored and privileged to play for the national team. Okay, ano naman yung kakambal nun na pressure? Naku, pressure nun. Hindi lang siya pressure, pati sacrifices din nandun. Pero once, siguro bago ka pumasok ng court, nandun talaga mapifeel mo yung pressure. But then, yung naging key points namin na nagkaroon na kami ng psych sessions, yun na medyo na-control na siya, na ma-manage na yung pressure. Pero pagdating na pagpasok na ng court, once nawakan ko na yung racket, yan, na-controlled na yung pressure na. Okay. Masaya na akong maglaro. Okay, Princess, anong mga pinag-uusapan nyo mag-partner? Lalong-lalo na pag may competition na. Nag-aaway ba kayo? Hindi naman. May mga ganun talagang time na mag-aaway kami, pero pagdating kasi sa court, wala na yun eh. Labas na yung outside away or what. Pero yun nga po, pinag-uusapan lang namin yung focus lang kami sa court, step by step kami. Every puntos, importante, yun po. So, yung experience na din kasi, matagal na din po kasi kami mag-partner. So, parang tinginan pa lang, alam na namin yung gagawin. Yun po. Ben, ikaw, ano bang mga di nyo na pagkakasunduan? Does it involve the game or other things? Well, since para naman kami ni Princess na professional, so kapag po pagdating po naman sa loob ng court, kung sino yung hindi, kunwari po, nadi-disconnect kami. So, kung sino yung medyo off yung play nung araw na yon, so, yun, nag-a-adjust na lang po kami. So, kung kunwari ko hindi masyadong maganda yung play ko, si Princess naman ang gagalaw. Pagbaliktad naman, siya naman po. Kasi, alam naman po namin sa isa't isa na yung goal namin is manalo para sa Pilipinas. Oh, that's great. Ay, for our part naman, sa amin, halimbawa sa media, paano namin kayo matutulungan? Ayan, super grateful nga po kami sa inyo, sir. Lalo na in-invite niyo po kami kasi actually ang media ang nagiging platform namin. Lalo na like us na soft tennis, hindi pa ganun masyado kakilala ang soft tennis sa Pilipinas. So through you, through the media, na nabibigyan niyo po kami ng chance na ano ba ang soft tennis, ano ba ang programa ng soft tennis. Like of course yung grassroots namin, natulungan po kami super ng media na i-promote ang soft tennis clinics namin sa
with LGU. So kasi po hinahanap namin mga LGU na pwede kami makipag-partner kasi we're giving free soft tennis clinics. Okay, ikaw naman, Princess, ano pa ba ang maitutulong namin sa inyo dito sa media? Yun, same lang din po yung promotion sa social media, sa ano nyo po. So, yun po, malaking tulong sa team namin yun.